Hazel. Hazel, ano pa naman? This is conduct unbecoming. Di ba pinagsabihan na kita? Hindi ka pa rin nakinig. Yung babaeng yun naman ang nauna eh. Anong gagawin ko? Alam nga naman di na nakikibo. This isn't about you. Ha? Wala akong pakialam kahit sino pang makaaway mo. Kahit saan pa, wag lang dito sa ospital. Alam mo ba nagbabanta ng demanda si Miss Ruiz, ha? So, haharapin ko siya. Hello? Hindi lang naman ikaw i-demanda niya eh. Pati tong ospital. Grabe naman, nadadamay na tong ospital dahil lang sa'yo. Liability ka na eh. Makipag-areglo ka na kay Miss Ruiz. Halika na. What? No! Magmamatigas ka pa rin, ha? I tell you what, pag nadamay tong ospital dahil sa pagmamaldita mo, ha? I will fire you. And I will make sure na walang ibang ospital na tatanggap pa sa'yo. Miles, huwag naman. Sorry, kasi nagawa ko lang naman yan dahil pinoprotektahan ko lang yung sarili ko. Alam mo naman siguro yung pinagdadaanan ko, di ba? Inagawan ako ng asawa, oh. Hindi ko na makasalan. Tama na. Cut this job. Nagamit mo na yun. Hindi na uubra. Now, you want to keep this job, huh? Then you'd better obey me. Nurse Hazel, you do have something to say, right? I'm sorry. Hindi ko naman sinasadyang maitulak yung anak mo. Nagkainitan lang kami. Kaya sana, huwag mo na ituloy yung pagdidemanda. Okay. Hindi na ako magdedemanda. Pero sa isang kondisyon. I knew it. Anong kondisyon? Ang makalapit kay Manuel? Ha? Hazel, Tama ako, di ba? Hazel, please stop! Ano pa? No! Hindi mo ba naririnig, ha? Tinitrick tayo nitong babaeng to. Ano, tama ako, di ba? Oo. Hindi ako magdedemanda. Pero palapitin mo ako. At ang mga anak ko kay Manuel. Hindi. Hindi ako papayag. Baka walang yamo, ang kapal na mukha mo. Ganon? Madali lang akong kausap. Mauna na ako. You'll hear from my lawyer. Ma'am, Hazel. Sandali. Sige. Pumapayag na ako na makalapit kayo kay Manuel. Pero linisin mo ang pangalan ko sa boss ko. Nag-away nga kami ng anak mo. Pero hindi ko sinasadya maitulak siya. Aksidente lang yon. Nurse Miles, tinatanggap ko na aksidente lang ang pagtulak ni Hazel sa anak ko. Hindi na ako magdedemanda. Thank you, ma'am. Manuel, kasumo ko. Hindi pa kayo nagkakausap ni Andrea. Nang andan mo. Hinihintay ka niya. At si Jeff, hindi pa kayo nagkakabanting ng maayos. At may mga pangako ka pa sa akin. Umaasa akong
mapabilis agad ang pagpapawalang bisa sa kasal namin ni Hazel. Kahit makipagpatayan pa ako sa kanya, gagawin ko para matuldukan ang pagharang niya sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya nang sabi ko, itatama ko ang lahat. Ilalaban ko to. Sila, di ba? Ang dami kong plano para sa atin. Mga pangarap at pangakong tutuparin ko. Sisikapin kong buo ipalit ang pamilya natin. Thank you po, Tita Thelma. Pag napatawad na ako ng mga bata, ibabalik ko yung sigla, saya, at katahimikan natin kaya naman. Magpapagaling ako, Felma. Gagawin ko ang lahat para makalakad ulit. Dahil pangarap kong maihatid kita sa altar nang hindi ako naka-wheelchair. Magpagaling ka kaagad, ah. Magpalakas ka para mapabilis ang pagpapawalang bisa ng kasal niyo ni Hazel. Papawiin kita sa babae ng agaw sa'yo sa akin. Iibig ng tulad ng binigay sa'yo, sinta. May pabulong-bulong pang nalalaman sa asawa ko. So ginawa niyang panakot yung demanda. Fault niyo rin po yan, Ma'am. Sinaktan niyo si Ate Andrea. Sa pantawag mo ng Ate Andrea, siya una-una kong pagsasabihan ko sino ka talaga. Tama nga si Kuya. Para talaga siyang kapatid ni Satanas. Sobrang demonyo ng ugali. Kawawa lang si Jessica. Sa dinami-dami ng pwede niya maging nanay, yung Hazel na yun pa. Buti na lang nagmana siya kay tatay. Hindi tayo sure. Akala ko ba mga papel lang ni tatay ang kukunin mo? Bakit mo nililigpit yung mga gamit niya? Dahil paglabas ni Dad ng ospital, titira na kami sa apartment. Nagmanak sa mami mo. Masama rin ang ugali mo. Mas masama yung ugali mo, Colleen. Lagi mo akong sinasaktan, lagi mo akong inaaway. Sige! Saktan mo ako! Sagarin mo na, Colleen! Because it will be your last. I will fight for my right as Dad's legal daughter from now on, Colleen. Hindi ka na makakalapit, hindi ka na makakadalaw.